kung bakit ka hindi umaangat, kung bakit mahina ang loob mo, at kung bakit tila lagi kang talunat. Hindi aksidente yan. May 5 bagay na unti-unting kumikitil sa iyong mentalidad at pagkatao. At hanggat hindi mo sila kinikilala, mananatili kang alipin ng sarili mong kahinaan. Hit the like and subscribe button dahil matinding aral ang maririnig mo sa video na ito. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo. Let's begin. Number 1. Lack of ambition. Kaya pakiramdam mo ngayon na parang wala kang kwenta, mahina kang lalaki at talunan ka. Iyon ay dahil wala kang maayos na ambisyon sa buhay. Ambisyon ang nagbibigay sigla sa isang lalaki upang mas galingan ito sa buhay. Kung wala ka niyan, parang tinanggalan mo rin ng dahilan ang sarili mo para lumaban at magpursigi. Dahil ang ambisyon, hindi naman yan basta tungkol lang sa pera o sa success mo sa career. It is about having a vision for your life. May vision ka para sa sarili mong buhay. Ganyan lang kasimple yun. It is about setting goals, pushing boundaries, and constantly seeking growth. Dahil ang lalaking may ambisyon, may alab ang puso niyan, apoy na nagpapabighani sa mga taong nasa paligid niya. Kung wala ka niyan, para kang malamig na bangkay, walang kabuhay-buhay, walang ningning ang mga mata mo, at kitang-kita sa iyo na wala kang buhay. Iwasan mong maging ganyan. At nga pala, open na ang ating membership para sa may mga gustong sumali at makinig sa private content. Join Kawan Membership kung interesado kang malaman ang iba't ibang taktika ng lipunan, gobyerno at sistema. Dito natin i-expose ang matrix na mayroon ang bansang ito. Number 2. Lack of confidence. Isa pang rason kung bakit minsan pakiramdam mo ay nanghihina ka. Iyon ay dahil wala kang solidong pundasyon ng kumpiyansa mo sa sarili. Wala kang bilib o tiwala sa sarili mo. Kaya minsan pinanghihinaan ka. Hindi mo rin kasi kilala ng lubos ang sarili mo. Kaya minsan nahihirapan ka na pagtiwalaan ang sarili mong kakayahan. Kilalanin mong mabuti ang sarili mo at dyan mo mas maiintindihan ang mga bagay tungkol sa iyo na noon ay litong-lito ka. Dahil sa oras na mas makilala mo ang sarili mo ng lubos, dyan lalabas ang totoong kumpiyansa mo sa sarili. Ngunit ako, ang kumpiyansa at pagtitiwala ko ay nasa Diyos. God is my confidence. Yung paniniwala na alam kong hindi niya tayo pababayaan, lubos na lubos para magkaroon ka ng matinding confidence sa lahat ng bagay na haharapin mo. Walang takot ang mananaig at walang pag-aalinlangan ang maghahari dahil ang kumpiyansa mo ay nasa Diyos. Subukan mong ibigay ang pagtitiwala mo sa Kanya. Mga minsan, may magandang bagay na mangyayari sa iyo. Number 3. You seek validation. Ito ang pagkakamaling nagpapahina sa iyo ng tuloy-tuloy. Kapag masyado ka nang nagiging dependent sa validations ng ibang tao, patuloy mo ng pagdududahan ng sarili mo niyan. You will constantly doubt yourself. At dyan pa lang, isa ka ng mahinang nilalang dahil nakadepende ka na sa sasabihin at approval ng mga tao sa paligid mo. Alipin ka na ng mga salita nila dahil mahina ka. Ang bilis mong utuin at manipulahin. Kaya bilang resulta, magiging inauthentic ka na rin. Isang mapagpanggap na people pleaser imbis na magpakatotoo ka sa sarili mo. Hindi mo naman kailangan ng external validation mula sa mga
mga nakapaligid sa'yo. Set your own standards and be your own standards. Kapag nagawa mo yan, walang tao ang kayang magyabang sa'yo ng kahit na ano. Walang tao ang kayang manginggit sa'yo ng kahit na ano. Dahil may internal validation ka na, hindi ka na alipin ng nakikita at mga naririnig mo. Dahil grounded at komportable ka na sa sarili mong balat. Number 4, neglecting yourself. Pinababayaan mo siguro ang sarili mo kaya pakiramdam mo mahina at talunan ka. Normal na epekto yan kapag pabaya ka sa sarili. Kung wala kang binibuild na mahalaga gaya ng pisik o kalusugan mo, pinansyal at imperyo mo, at lalo na ang relasyon mo sa Diyos, manghihina ka talaga dahil tamad at pabaya ka rin sa sarili. Tandaan mo, men are happy when they are building something meaningful. Masaya tayo kapag may binibuild tayo, katawan man yan o negosyo, promotion o side hustle, maging relasyon sa Diyos. If you are building something meaningful, walang rason para makaramdam ka ng mga negatibong emosyon. Kaya simulan mo nang itayo ang sarili mo, pagandahin ang katawan mo, palaguin ang pinansyal mo, at palakasin ang relasyon mo sa Diyos. Gawin mo lahat yan dahil wala kang talo dyan. Ikaw at ikaw lang din ang makikinabang dyan. Sabi nga, you only reap what you just sow. Number 5, poor social skills. Alam mo ba ang totoong katotohanan kung bakit mas marami ang bilang ng mga lalaking may depresyon sa panahon ngayon? Dahil sa unwanted self-isolation. Inilalayo nila ang sarili nila, hindi dahil gusto nilang mapag-isa, kundi dahil hindi nila kaya at natatakot silang makipag-socialize sa kapwa nila. Wala silang choice kundi lumayo. Ngunit ang tao ay naturally born social creatures. Tapos tatanggalin mo ang pakikipag-socialize. May masama talagang magiging epekto yan sa'yo. At iyan ang dahilan kaya mas maraming bilang ng mga kalalakihan ang nagiging suicidal. Dahil sa poor social skills. Napakasimpleng skill na kapag nawala sa iyo, maaari mong ikamatay. Huwag ka sanang umabot sa ganyan. Introvert ka man o kung ano pa, palaging may paraan kapag gusto mong gawin ng isang bagay. Dahil tandaan mo ito, sa simpleng pakikipag-socialize sa ibang tao, may madidiscover kang strength mo dyan na ibang tao lang ang magpaparealize sa'yo. Nauunawaan mo ba yan? Hindi mo kailangang maging maingay o madaldal. Kung sino ka, yun lang ang ipakita at gawin mo. At kung nais mong suportahan ang channel na ito, hit the like and subscribe button. Nawa ang lahat ay makaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga mahal kong kawal.